Huwag mo kalilimutan na kailanman ay hindi ka na lilimot ng Diyos. Ikaw ay nasa Kanyang kamay at inaalaala kang lagi. Kaya't kailangan na ito ay suklian natin ng pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos ng todo. Kaya kailangan buweltahan natin siya ng todo ring pag-ibig. Amen? Kaya kailangan taimtim at kailangan ang ating pagsamba sa Kanya ay talagang nagbubulak, bumubukal mula sa isang pusong maligaya sa Kanya. Amen? Kaya kailangan magsanay ka na maging maligaya sa Diyos. At ang pagsisimula ng kaligayahan sa Diyos ay lagi kang magpuri at magpasalamat. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya pagsanay ka at gawin mo na ang pagpupuri at pagpapasalamat, saka bubulong ang Diyos at sasabihin sa iyo ang susunod niyang ibibigay sa iyo. Amen? Basta laging tandaan natin, ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating kailangan. Pumikit ka sandali at ikaw ay magbulay. It's only God who is the source of all our need and want. Need and want. Kailangan ito po ay mabuo sa inyong puso't isipan. Diyos lamang ang may hawak ng lahat ng tusto sa lahat ng ating kailangan. Ang hindi niya ibibigay ay kagalingan. Makinig kang mabuti. Ang hindi niya ibibigay ay kagalingan. Sapagkat matagal ka na niyang pinagaling. Hello? Kaya huwag mong hihingi ng bagay na nasa iyo na. Amen? Do not ask anything that you have. Bakit hihingin mo ang nasa iyo na? Sa mga latay na Jesucristo, ikaw ay magaling na. O, purihin ng Panginoon. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga, kung hindi ka tatayo sa mga bagay na nasa iyo, at hihingin mo pa ang mga bagay na nasa iyo, namamangha sa iyo ang Diyos. Sapagkat, kung hindi mo alam ang nasa iyo na, magpapagod ka dahil maririnig mo doon sa mga tao, hindi nila alam na sila'y pinatawad na sa kanilang lahat ng kasalanan at inalis na sa karumihan. Pag lumalapit pa rin sa Diyos, ako po hindi karapat-dapat. Ba't ka palalapit? Mula nung ma-born again ka, ikay karapat-dapat na. Amen? Amen. Hallelujah. Ang paglapit na pagpapasalamat, salamat po at ako'y ginawa mong karapat-dapat, hindi sa kabutihan ko, hindi sa ganda ng ugali ko, kundi sa kagandahan ng iyong pag-ibig sa akin. Amen? So, pag lumalapit ka, hindi ka na nagsisintimiento. Ikaw ay nagdidiwang at pag ikay nagdidiwang, kasama mo ang buong langit sa pagdiriwang. Amen? Naalala ko ang patutuo ng isang lalaki na si Kenneth Copeland. Ang sabi niya, patutuo naman ito ni John Austin, na tatay ni Joel Austin. At may mga demonyong bago pa at sinasanay ni Satanas. At pumunta sa bahay ni John Austin. At galit na galit si Satanas at pinagsabihan yung mga training demonyo. At ang sabi, bakit ka pupunta dyan? Guguluhin na naman yan ako. Yan si John Austin, lagi akong ginugulo. Huwag ninyo ang guguluhin. Kaya kung ikaw ay naniniwala ang nasa iyo ang kapangyarihan ni Jesucristo, o hindi ka magugulo ng dyablo, iiwasan ka sapagkat siya ang nagugulo. Amen? Oh, hallelujah. Kaya kailangan alam mo ang katotohanan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikay napakaunlad. Kung bakit ang daing mo pa rin ay paunlarin ka. So umikot ka at tayo po ay mag-uusap ngayong gabi
kung ano ang nasa iyo na. Amen? Pag natutunan mo kung ano na ang nasa iyo, gamitin mo yan. Huwag yun lagi sasabihin mong ikaw ay may ganito, ikay may ganon. Hindi sa Diyos yan. Ang sa Diyos ay laging kabutihan. Amen? Kaya kung nyo'y salungat sa kabutihan ng Diyos, palayasin mo. Kakapusan, yun po hindi magandang patutuo sa kabutihan ng Diyos. Palayasin mo ang kakapusan. Amen? Sakit, yun po ay salungat sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya palayasin mo yung kasinungalingan. Sige po, ikot sa 13 tao. Sabihin mo, lumakad na tayo sa katotohanan. At ngayon, ipahayag natin na ang lahat ng mga Pilipino ay magmamahal sa salita ng Diyos. Nakakaiba ang gagawin nilang pag-ibig sa salita ng Diyos. Sige po, ipahayag ninyo, magkasundo kayo, ng bawat Pilipino ay iibig at magmamahal sa salita ng Diyos. O kasaka. O Diyos, aming Ama, hinihiling ko na alisin mo sa lahat ng narito ngayong gabi ang kahihiyan dahil sa kakapusan. Ang bawat isa pong narito ay umiibig sa iyo at sa iyong salita at maranasan ng bawat isa ang kaginhawahan, ang kakaibang walang katulad at walang kapantay na pabor at pagpapala. Sapagkat ang iyong dakilang pangalan ang aming inihahalal at aming pinatataniag sa pamamagitan ng aming mga pagpupuri, pagpapasalamat at patutuo. Walang isa man na mananatili sa kakapusan. Walang isa man sa lahat ng naririto ang mananatili sa utang. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tayo ay malayang malaya na. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory. So the Church of Jesus Christ is rising at susunod ang pamunuan sa bansang Pilipinas. Pray for the church and government will follow. Amen. So, sa Diyos ang papuri at ang buong bansa ay hawak niya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ito po ang mensahe. Buksan po natin sa Hebrews. Sa Hebrews 11:27. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Manalangin tayo at dito sa tekstong ito ating kukunin yung makapangyarihang katotohanan tungkol sa ating buhay sa pananampalataya. O Diyos sa aming Ama, ikinagagalak namin na kami ay kaligayahan mo. Ano man ang aming kalagayan sa buhay at ano man ang aming pagturing sa bawat sitwasyon ng aming buhay, ito ay iyong ikinatutuwa anuman ang aming maging sitwasyon, sapagkat ang unang dahilan ng katuwaan mo, may gagawin ka na namang panibagong himala. Kaya ako ay dumadalangin na ilagay mo sa puso at isipan ng lahat ang sigla at mataas na laging nagbabantay na nakaabang sa isang di pangkaraniwan, isang biglaang pagpapala na kung tatrabahuhin ng tao ay maaaring 20 taon, ngunit kapag ikay natuwa, ito ay sa isang kisap mata. Kaya kami ay nagagalak at yun ang aming binabantayan, yung isang kisap mata na iyong pagpapala, sapagkat maging ang aming pagdagit sa amin ay sa isang kisap mata at a twinkling of an eye, then the saints will rise up into the sky. So Panginoon, likhain mo sa bawat puso etong
isang kisap mata na pagdating ng himala. Sa iyo ang kalwalhatian sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. At kung titingnan po natin, si Moses, ang tinalikdan niya ay ang kapangyarihan, ang kayamanan, sapagkat alam niya na mas mahalaga ay ang Diyos kaysa ang maging paraon ng Ehipto. To God be the glory. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa kabutihan na ginawa niya sa aming buhay, sa aking mga anak, at sa pagkakalob namin sa biyaya ng Diyos Fellowship, at sa lahat ng mga tumulong pa, Panginoon, sa aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ako po si Sister Ana Mendoza. Dahil po sa patuloy ko pong pakikinig sa ministeryo ni Pastor Greg Durante, ako po ay naramdaman ko po na ako po ay kinausap ng Holy Spirit dahil po sa nagkaroon po ako ng pagmamahal sa Ebanghelyo dahil po sa patuloy na pakikinig sa Kanya at dahil po sa inspirasyong binibigay niya na ang kanyang buong pamilya po ay naglilingkod sa Diyos at yun din po ang hangarin ko. And magaganap lang po ito if we will support the ministry. Naisip ko po yun kasi marami po akong kamag-anak na nasa probinsya at yun din po yung aking hangarin na sila po ay maligtas. Dahil ayaw ko po na ako lang po yung mapunta ng sa langit. So gusto ko po makasama silang lahat. So through this ministry, nilagay ko po ang aking faith na ito po yung nakasama po ako sa ministeryong ito. At sa buhay ko po, marami pong pagpapala ang na-receive ko. Kahit po ako ay single parent of 4 kids, napatapos ko pong isa kong anak sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. And marami pa pong naibigay sa akin ng Panginoong Jesus. So, ini-encourage ko po kayo na sana rin po ay magkaroon din po kayo ng faith at mangusap po ang banal na espiritu sa inyo upang supportan din po itong ministeryong ito. Salamat po. Nakita niya ang higit na halaga ng Diyos at ng kahigtan nito sa mga bagay na material. At pansinin po natin, ang sabi rito, by faith, so yun pong pananalig ay isang gamit na makapangyarihan para sa isang di pangkaraniwang pagpapasya. So it is always by faith to make a major decision in life. And this is a major decision. Tinalikdan niya ang Ehipto. At pag ang isang tao ay may pananalig, hindi siya matatakot sa muhi ng sinumang taong kanyang binigo. Dahil ang bawat tao ay may hangarin sa iyo at sa aking buhay. Ibig niya na ikaw ang niyang manager sa kanyang opisina. Dahil alam niya na kahit wala siya, tutuloy ang kanyang negosyo. Pero sa sandali na talikdan mo yung kabutihang yon sa iyo, mamumuhi at yung magandang pagtingin ay mahahalinhan ng galit. Yun po ang pagpapasya ni Moses. Hindi po biro ang magdesisyon na sa Diyos ka lamang susunod at magtitiwala. For he endured, as seeing him who is invisible. Ano po ang ibig sabihin? For he endured. Kanyang napagtiisan, kanyang binata. Sapagkat walang maniniwala na kasama mo ang Diyos sapagkat ikaw lamang ang makakakita sa Diyos. Hello? Nung arestuhin ng Diyos si Pablo sa daan patungong Damascus, siya ay galing sa Saul of Tarsus. So, siya ay hindi galing sa Jerusalem, kundi siya ay galing sa Tarsus, isang mayamang lungsod. At ang kanyang intensyon ay pahirapan ang lahat ng Kristiyano. Ngunit, siya ay inaresto ng Panginoong Hesukristo at ang sabi ng Panginoon, bakit ako ay iyong pinag-uusig? Sa makatwid, kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ikaw ang uusigin sa Jesukristong iyong sinunod. Hello? So, kailangang maunawaan mo ito at ilagay mo sa puso't isipan mo na iyong pagpapasya na magpatuloy kang tapat kay Jesucristo, may mga panahon nakakapusin ka sa pera, pero pagtiisan mo lang.
Sapagkat pagdating ng takda, ikaw na ang mahihirapang magbilang ng pera. Totoo po ito. Amen? Kaya yung endurance ay ginagawa sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nakukuha niyo po. Kaya yung iyong mga tinitiis ay hindi pwedeng ihalin tulad sa kaluwalhati ang darating sa iyo matapos ang mga tiisin. Kaya ang titulo ng mensahe, Shaping the Invisible. Shaping the Invisible. At pansinin po natin, paano mo masishape ang isang hindi nakikita? Kaya kung titingnan mo ako ay magguguhit. At makikita natin na ang ginuguhit ko ay walang sulat o anuman. Kaya ang aking sasabihin sa iyo ay hindi mo mahahagip. Subalit kapag ito ay paulit-ulit mong pinakinggan, ito ay magiging isang lantaran na makikita mo na sa iyong isipan. Ang kaunlaran ay hindi nagsisimula pag nagkatrabaho ng tao. Ang isipan na hindi nagsisimula pag nakatapos na ng pag-aaral ng isang tao. Ang kaunlaran at ang karunungan ay nagsisimula ay sa puso at sa isipan ng tao. Kapag ikaw ay masagana dito at maunlad dito, ang kasunod ay tagumpay sa mundo. Ulitin kong muli, maunlad dito, masagana dito. Prosperous inside, and then with overflowing mindset, makikita mo na dadalhin ka kung ano yung nasa loob mo, itutulak ka sa kung saan nandun ang iyong pagpapala. Manalangin tayo, banal na Espiritu, lingapin mo ang bawat isa, sapagkat ang bagay na espiritual ay hindi kayang unawain sa pamamagitan ng aming isipan, kundi sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Kaya likhain mo sa kanila ang kapangyarihan na maunawaan nila sapagkat ang pananalig, faith is invisible, faith is impossible, and faith is incredible. Hindi po basta-basta mapapaniwalaan ng sino man tao ang magtiwala sa iyo at umasa lamang ay sa iyo. Kaya lingapin mo ang bawat isa na naririto ngayon at maranasan nila ang kaginhawahan ng buhay na nabubuhay na nakatiwala at nakasandig lamang ay sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. So, shaping the invisible. And how shall you shape things that you don't see and things that you don't know and things that is mysterious? Paano mo iaanyo ang isang bagay na hindi mo nakikita at isang bagay na hindi mo nauunawaan? At lalo't higit, isang bagay na hindi mo alam. Shaping the invisible. Unawain nating mabuti na ang salita ng Diyos ang magsisiwalat kung ano ang iyong kahihinatnan. So the Word of God will expose to yourself what will be your destiny. Kaya nga, unawain nating mabuti, bakit kayo ay naririto? Sapagkat linakipan kayo ng kaloob na makapagtiis at makapagbata. Kaya hindi ninyo iniinda ang signal number 2 o number 3 o number 5. Bakit mo katatakutan ang signal ay yun ang iyong pagkakataon para maranasan mo ang kakaibang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Kaya tingnan mo ang iyong sarili na ikaw ay nakatayo at nakangiti sa gitna ng malakas na ulan at malakas na hangin. Ang mga alagad ay ibig ni Jesucristong basagin ang isipan sa mga bagay sa kapaligiran at pakiramdam. At sa laot, sakay sila ng bangka, kung maaalaala ninyo, si Jesucristo ay tulog sa gitna ng bagyo. Hello? Kaya ba'y naniniwala na pagtulog ka, hindi mo alam ang nangyayari sa mundo? Sino ang nag-aalaga sa iyo at sa akin? Ang Diyos. He is in control. O purihin ang Panginoon. Kaya kailangan pag iyong naanyo, iyong hindi nakikita. Minsan merong isang napakahusay na artist. Siya ay Roman.
At sa tuwing siya ay guguhit, laging merong background doon sa kaniyang painting na malawak na langit at maraming mga bituin. At ang sabi nung mga humahanga sa kaniyang iginuhit, meron lang kaming napansin na halos lahat ng iyong iginuguhit ay bakit laging may langit at may mga bituin. At ang sabi niya, kailangang isama mo yung hindi nakikita. Hello? Kailangan isama mo yung hindi nakikita. At nais ko rin ipaunawa sa inyo na ikaw ay hindi pangkaraniwan. Ulitin kong muli, huwag kang magtitiwala sa iyong napagtapusang pag-aaral bagamat ito'y kailangan sa mundo, pero kapag ang Diyos ang kasama mo, talo mo pa ang lahat ng matatalino. Amen. Hallelujah. So ngayon, nais kong ipaunawa sa iyo, ang kaunlaran at ang kasaganaan ay sa puso at sa isipan nagsisimula, hindi sa hanap buhay, hindi pag nakapagtapos na. Kailangang maunawaan mo ito at nang sa gayon, makalakad ka sa isang walang hanggang pagsama ng Diyos. Amen po ba? Ngayon natin pong tingnan. Ulitin kong muli at huwag mong aalisin sa iyong isipan, hindi ka pangkaraniwan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pangkaraniwan. So you are not an ordinary person. Huwag mo sabihin ikay baliwala. Huwag mo sabihin ikay yagit hindi. Sa isang event, sa isang museum, hawak ng isang lalaki ang isang violin na parang kinain na ng anay. At yung kwerdas ay putol-putol na at nagtatawanan yung mga tao. Dahil bakit ipinakikita pa yung bulok na violin? Pero nung sabihin nung may hawak kung sinong may-ari ng violin, lahat sila'y humanga at gustong bilhin ng kung ilang libong dolyar yung hawak. Bakit naging mahalaga yung walang kwentang violin? Because of the one who used it. Hello? Dahil doon sa gumamit. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo ng Diyos ang laging gumagamit sa iyo at sa akin sapagkat ikaw at ako ay nasa Kanyang kamay. Your value is not how you work it. Your value is on how God has blessed you. Ang atin pong mga palatuntunan, lalo na po ang bagong Bible Study on the Air, at ito po ay TBN Bible Study on the Air, at ito po ay mapapanood sa TBN Asia, at ito po ay mapapanood din sa BEAM Channel 31, at gayon din po sa Signal Channel 212. At ito pong Bible Study in the Sky, TBN Bible Study in the Sky, na ako po ang magtuturo. Ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay mapaparangalan at marami po ang maliligtas. Muli, bawat oras na ating itinataguyod ay may malaking halaga na kasunod. At dahil ibig ng Diyos, ang sino man na gusto, ang nais ng Diyos, ay tutustusan ng Diyos. Humakbang ako at sumunod, at ako ay nagpapatuloy. Kaya't pag kayo'y hakbang at susunod sa panibagong gawaing ito, bilang pagpapalawak sa kaluwalhatian ng Diyos, kayo rin ay tutustusan ng Diyos. Kaya't ako'y dadalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus, etong lahat ng magbibigay ng kanilang kaloob para sa
Bible study in the sky na gagawin sa 4 na himpilan o 3 himpilan. Panginoon, maganap at mangyari na ngayon pa lamang ay tustusan mo na silang nagpasya. Mula sa wala, sila'y magkaroon. At mula sa meron, lumago yung kanilang pagpapala. Mangyari ito para sa kalwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang iyong halaga ay kung ano ang ginagawa sa iyo ng Diyos, hindi yung ginagawa mo sa iyong sarili. O banal na Espiritu, maalaala nila ang kadakilaan mo. At matuto ang bawat isa ng sobrang katalinuhan at karunungan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya ngayong gabi, kayo po ay tinakda ng Diyos na kayo ang makasama ko ngayong gabi sapagkat may espesyal kayong pagkatawag. Ulitin kong muli, bawat pagtitipon po ay may nakalaan ang Diyos na sasabihin. Alam mo, kung ikaw lamang ay laging naghahangad na marinig ang boses ng Diyos, sapagkat sa pagdinig sa boses ng Diyos, nandun po ang kadakilaan. Bakit ba nabantog si Isaias? Nakikinig siya eh. Sino kaya ang aking isusugo? Hello? Sabi ni Isaias, heto ako. Sabi ng Diyos, siya nagsasalita at kung sino ang makasagap ng kanyang sinasabi, sino kaya ang ipadadala ko sa palasyo para sabihin ng aking kalooban? At ang sabi ni Amos at ang kanyang trabaho lang ay magbalat ng bunga ng igos. Kaya puro dagta at makapal ang kanyang palad dahil sa trabaho niyang pambukid. Narinig niya, mahal na mahal niya ang Diyos. Alam mo, pag pinakinggan mo ang tinig ng Diyos, hindi mo titingnan kung ano ka sa ibabaw ng lupa. Hindi mo titingnan kung ano ang kalagayan mo o hanap buhay mo. Sapagkat ikay tatayo at sasabihin mo, heto ako Panginoon, ako ang isugo mo. Sapagkat walang pinakamagandang pagkatawag kundi ang pagkatawag ng Diyos. Shaping the invisible. To shape the invisible so that it will be tangible, it is only by prayer and the study of the Word. And then hearing the voice of God. 3 bagay lang po. Panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos at pakikinig sa tinig ng Diyos. Hindi mo kikilala ang tinig ng Diyos kung hindi ka mananalangin. At hindi mo rin makikilala ang boses ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. At aking isasuggest sa inyo na basahin ninyo ang Psalms 119 ng paulit-ulit. Yun lang, isang chapter na yun ay tungkol sa batas ng Panginoon. At magugulat ka kapag iyo itong binasa ng paulit-ulit, magbabago ang buo mong kalooban at puso at isipan. Kaya nga ating unawain, ang tinig ng Diyos ay pumapailan lang sa bawat sandali. At kung makikinig ka sa kanyang tinig, kaya nga, ang buhay po ay sa pamagitan lang ng pananalig. So praying, studying the Word of God, and listening to the voice of God. Yun po yung 3 kailangan to shape the invisible. Ngayon natin pong unawaing mabuti kung paano tayo mabubuhay at ano ba ang uri na dapat tayong mabuhay. Nais kong ang salita ng Diyos ang inyong laging tanggapin at isabuhay. Amen po ba? So ngayon, ang
tanging pamumuhay, dahil ito pong praying, ito pong study and hearing the voice, ay nakapaloob dito sa isang uri ng buhay. There is only one way to live. Sa 2 Corinthians 5:7, there is only one way to live, for we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. So nais ko rin pong inyong maintindihan ang three kinds of faiths. The faith of Jesus, the faith of the Holy Spirit, and your faiths. Ang pananalig ni Hesukristo, ang pananalig ng banal na Espiritu at ang pananalig mo. Kaya't kung atin pong unawain, ikaw ay magiging matapang, apat na bagay. You will be brave, courageous, bold, and fearless. Ibig sabihin, wala kang katatakutan sapagkat alam mo na sa kamay ka ng Diyos. At hindi mabubuksan ang pintuan ng impyerno sapagkat laging tandaan mo, ikaw ay sa proteksyon ng Diyos. Kaya nga kung ating uunawain, for we walk by faith, not by sight. Yung sight po dito, ito po yung 5 senses. Ano po ang 5 senses? Simple lang po, eyes, ear, nose, taste. Ito po, mouth. And then, feeling. So 5 po yon. Yung iyong nakikita, yung iyong naririnig, yung iyong naaamoy, at yung iyong nalalasahan, at iyong nararamdaman. Kaya ang labanan ay dito sa 5 nararamdamang ito o nakikita. Kaya pag nakita mo na ang tao ay hindi kumikilala sa Diyos, ang tingnan mo ay yung taong di kumikilala ang Diyos, pag nakita sa iyo ang Diyos, kikilala rin sila. So, shaping the invisible. Hindi tayo narito to criticize or to judge. We are here to represent Jesus. We are here to be a living witness of Jesus. Hindi for, but of Jesus. Iba po ang for Jesus dahil kung ikaw ay sasaksi para kay Jesus, hindi mo kayang sumaksi. Dahil wala ka, wala ako nung siya ay ipanganak at maging tao. So ano ang witness of Jesus? Si Hesukristo ang magpapatutuo. Hello? So si Hesukristo ang kikilos sa iyo at sa aking buhay. Kaya't hindi mo sasabihing matanda ka na. Alam naman eh. Kahit hindi mo sabihin na matanda ka na, alam yon. Kaya wag mo nang ulit-ulitin pa. Ipakita mo na kahit matanda ka, ikaw ay parang bata pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Do not speak of things visible. Nakukuha niyo? Masakit nga ang tuhod ko. Huwag ka nang magsabing masakit ang tuhod mo dahil kita na matiikay-ikay ka eh. Dapat ang sabihin mo, salamat sa Diyos at ang kalakasan ay nasa akin pa rin. Kay Hesukristo magagawa ko ang lahat. Hello? You are not magnifying what is visible. You are magnifying what is invisible. Nakukuha niyo? At tingnan mo, maganda ang mukha mo ngayon. Shaping the invisible. Amen. Hallelujah. So, nais kong ipaunawa na nasa iyo ang sobrang kalusugan at kalakasan. Kaya huwag nang sasabihin ng iyong bibig. Yung mga hindi at yung mga wala, ang sabihin mo ay yung nasa iyo na hindi mo pa nahahawakan. Ang sabihin mo, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo sa lahat ng kailangan mo. Huwag mo nang imamagnify, huwag mo nang i-amplify yung wala sa iyo. Ang palakihin mo ay yung meron ka, hindi yung wala sa iyo. Amen? Huwag mo nang ikomplikado pa ang iyong suliranin. Lutasin mo na muna yung suliranin mo ngayon dahil kung dadagdagan mo pa, lalong hindi mo malulutas. Kaya nga, we walk by faith, not by sight. And how shall you use faith properly and rightly? Paano mo gagamitin ang pananalig ng tama, proper and right? Pag sinabing proper, ang ibig sabihin ay sa takdang panahon, right sa tamang pamamaraan.
Sa Galatians. Kayo po ba'y natututo? Sa Galatians 5:16, "This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh." Saan nandun yung sight? Sa lust of the flesh. So paano hindi makakapanaig yung iyong pakiramdam? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya, Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang kagalakan ay laging bumubukal mula sa kaibuturan ng aking espiritu. At ang dahilan ay ang ibinigay na pagkatawag sa akin ng Panginoong Hesus na ipangaral ang Ebanghelyo. At ang kailangan ko lamang para maisagawa ito ay si Jesus lamang. Subalit, kailangan din ng tao na makakapartner ko pagdating sa pinansyal na pangangailangan. At ang napakaganda, ang tustos na pinansyal ay nagbubuhat sa Diyos. And then you will be a channel, you will be an instrument, and you will be a conveyor of the blessing that comes from God through you to this ministry. And for this purpose, sa layuning ito, naghanda ako ng pwedeng ibigay na regalo sa inyo, anumang halaga ang inyong may pagkakaloob. At ang regalong ito ay tungkol sa dalawang CD preaching ko, o kaya ay ang refrigerator magnet na may nakasulat na salita ng Diyos. Either one sa anumang inyong may bibigay at may pagkakaloob sa ministeryong ito, mapagpala kayo ng Diyos. At ulitin kong muli, mula sa Diyos, through you as channel, through you as instrument, through you as conveyor, ito po ay pupunta sa aking pangangasiwa upang ipagpatuloy at palawakin pang lalo ang pangangaral ng kanyang kadakilaan. Dadalangin ako, O Diyos, ang banal na Espiritu ang magkonbikta sa lahat. At matanggap nila ang katotohanan ng paghabong ito na lahat kami ay daluyan lamang, na lahat kami ay kasangkapan lamang at lahat kami ay iyong gagamitin at ang umpisa ng pagdaloy ng iyong financial na kasaganaan sa amin ay sa sandali na kami ay kumilos at gawin. At lahat ng kikilos at gagawa, kakaibang kayamanan ang kanilang matanggap mula sa kanilang pagkakaloob. Mangyari ito ngayon sa pangalan ni Jesus at magpatuloy itong kaunlad at kasaganang ito sa pangalan ni Jesus at ito'y maging todong-todo at walang pagtigil. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Walk in the Spirit. Praise God. Walk in the Spirit. And how shall you determine that you are walking in the Spirit? Paano mo mapagtatanto na ikay nabubuhay nga sa Espiritu? Sa Galatians 5:6, "For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love." So paano raw tumatrabaho ang pananalig? Kung ikay umiibig. Praise God. Hallelujah. At paano ka makakaibig? Romans 5:5. Hindi yung pag-ibig ko, kundi yung pag-ibig na dinala sa akin ng banal na Espiritu. "And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us." So ano raw ang dinala ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin? Ang pag-ibig ng Diyos.
Kaya nga, yung aking pananalig ay udyok ng pag-ibig ng Diyos na nasa akin. Kaya yung pita ng laman, kaya yung 5 senses ay hindi magtatagumpay laban sa aking pananalig sapagkat hindi ko katatakutan ang dyablo at hindi ko rin katatakutan ang demonyo sapagkat ang tanging katatakutan lamang ng isang nasa katotohanan ay ang Diyos. At pag ikaw, ang fear of the Lord, ang fear po hindi negative definition, ang fear po ay you highly worship. You highly praise God. Iyo pong binibigyan ng mataas na halaga at pagpapahalaga ang Diyos, that is fear of the Lord. At magigi ka pong matalino. Oh, purihin ng Panginoon. So ngayon, nadidevelop na po natin dahil talagang it is by prayer, by study of the Word. So, yung panalangin po kailangan sa pananalig, patnubay ng Espiritu. At yung pag-aaral po, pag hindi mo kasama ang banal na Espiritu, hindi mo maiintindihan ang Biblia sapagkat ang Biblia ay espiritual. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya maririnig mo ang tinig ng Diyos. At pag naririnig mo ang tinig ng Diyos at iyong sinunod ang narinig mo, ikagugulat mo. Sapagkat magkakaroon ng pagtatagumpay sa iyong buhay, sa bahagi ng iyong narinig na iyong sinunod. Hindi po ito pagalingan. Hindi po ito palakasan ng katawan. Ito po ay nakadepende sa iyong pananalig, sa iyong buhay ng panalangin, sa iyong buhay ng pag-aaral ng Biblia, at sa iyong araw-araw na pakikinig sa tinig ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin sandali. Nais kong makita ninyo ang ilang salita na ibig kong isulat ninyo at King James po ang ginagamit kong Biblia. At nais ko rin ipakita sa inyo ano po ang nakasulat sa Biblia. Ano ang title ano ang nakapaloob sa Holy Bible? Ano ang dalawang aklat na nasa Holy Bible? Old. Ayan, so purihin ang Panginoon. So dalawang aklat na nasa loob ng Biblia. The Old Testament and the New Testament. Nung una, ang ginamit nila ay Old Covenant and New Covenant. So kapag hindi mo naintindihan ang covenant, kaya maraming mag-asawang naghihiwalay. At marami ang nagsasamang hindi kasal because they don't understand what covenant is. At marami rin ang mga pastor na hindi alam ang covenant. Kaya kapag hindi ito alam, dahil ang susundin lamang ng Diyos ay ang covenant, hindi yung maganda kong ugali, hindi yung mabubuti kong gawa, kundi ang kanyang susundin ay yung kanyang tipan. Kaya napakahalaga pong ating maunawaan na ang pananalig ang tanging pamamaraan para bigyan ng kasiyahan ng Diyos. There is no other way to honor and to please God. It is only by faith. Amen. So shaping the invisible. Faith is the substance, and faith is the evidence. So, sa Hebrews 11:1, now faith is the substance, and then sa pangalawa, faith is the evidence. At ating pansinin of things. So, ito po'y tumutukoy sa pang daigdig. Hindi po pang langit. So now faith is the substance of things hoped for. Dahil hindi mo na kailangan ang bahay pag nasa langit na tayo. Hindi mo kailangan ang masarap na ulam pag nasa langit na tayo. Amen po ba? At lalong hindi mo na kailangan ang pera pag nasa langit na tayo.
Kaya nga, faith is the substance of things hoped for dahil ibig ng Diyos na tustusan ka. Ibig ng Diyos na paunlarin ka para ikaw ay maging buhay na patutuo. Ito ang labis kong kinagigiliwang anak. Hello? So, paano ka mapagpapala at matutustusan ng Diyos? Kailangan may inaasahan ka. Pag wala kang inaasahan at ang pag-asa mo lamang ay yung iyong gagawing hanap buhay, mapapagod ka at magsasawa ka. Pero kung ang inaasahan mo ay yung gusto ng Diyos na gawin sa iyo. Kaya kung titingnan natin, si Billy Graham ay farm boy. Magsasaka lang. At makikita natin yung mga dakilang lingkod ng Diyos ay nagsimula ay sa bukid lang. Pero sila iniangat ng Diyos. At meron namang mga lingkod ng Diyos na mayayaman at dinala ay sa sulok ng Africa. Ang dalawang lalaki sang-ayon sa kasaysayan ng simbahan ay ang isang lalaki na ang apelyido niya ay Stanley at ang isa ay si David Livingstone. Silang dalawa ay mayaman, pero sila ay pumunta sa pusod ng Africa. At si Stanley ay may ulcer, at si David Livingstone ay may asthma. Pero dahil narinig nila ang tawag sa kanila ng Diyos, sa pusod ng kagubatan ng Africa, doon sila nagmisyon. At sila ay nagtagumpay. Bakit? Tinawag sila ng Diyos. Amen? Kaya kailangang tiyak mo ang pagkatawag sa iyo dahil kung ikay itinulak lang, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, laging may Judas. At ano ang ikinasira ni Judas? Siya'y ingat yaman ang tropa ng Panginoong Hesus. Si Judas ay laging sira sa pera. Hello? Di ba? Pinagbili niya. Ninanakaw niya yung kaban ng yaman ng Panginoon. Tapos ibinenta pa niya mismo yung Panginoon niya. So yun po ang Judas. Kaya nga unawain mong mabuti. Makikilala mo ang Judas dahil ikaw ay tatalikdan niya kapag siya ay nagipit. Pero hindi si Judas ang ating pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan natin how you can shape the invisible. Kung paano mo maiiyaan nyo ang mga hindi nakikita. Ngayon, ating unawain, now faith is the substance of things hoped for. So substance and evidence. Yung sustansya, ang pag-asa, hindi mo nakikita. Pero ang sustansya ng iyong inaasahan ay yung iyong pananalig. Na isang araw, magtatapos ka sa kakapusan. Isang araw, magtatapos ka sa utang at mababayaran mo ang lahat. Ang Diyos ang magbabayad, hindi ang Diyos ang magbabayad, ikaw. Alam nga namang bumaba ang Diyos at bayaran yung lahat ng utang mo sa sari-sari store. Ikaw ang magbabayad, amen? So, huwag kang mangmang. At huwag mo nakisali pa ang Diyos sa iyong mga pagkakautang. Basta magtiwala tayo sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng karunungan. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ika-7 ng Oktubre, ika-14 ng Oktubre, ika-21 ng Oktubre, at ika-28 ng Oktubre dito sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang Biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang,
sa pamunan ni Pastor Dexter Durante sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pamunan ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pamunan ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pamunan ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pamunan ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pamunan ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pamunan ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pamunan ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pamunan ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Maraming mga aralin na hindi dapat tama at pag tinanong mo, ikaw ba'y maalam sa Diyos? Oo, maalam ako sa Diyos. Eh bakit wala ka last meeting? Eh may bagyo kasi eh. So, pansinin po natin, kailangan ang iyong salita ay hindi doble kara. Kailangan pag nanindigan ka sa salita ng Diyos, ikaw ay dapat matagpuan kung saan tayo dapat magtagpo. O, purihin ng Panginoon. Now, faith is the substance of things hoped for. Pansinin po natin. Yung inaasahan ko na 33 years ago. Pero wala pa rin, pero nakikita ko na. Nagsishape up na yung inasahan ko 33 years ago. Wow, tagal pala. The evidence of things not seen. Katibayan ng mga bagay na hindi nakikita sapagkat lagi kong sinasabi. Hello? Kahit na sabihin pa nila paulit-ulit na lamang ang iyong sinasabi, laging tandaan mo, mapalad yung mga makakasama ko sa takda ng pagdating ng aking sinasabi. Amen. At laging tandaan natin, yung mga makakasama ko sa takdang kaganapan ng aking sinasabi ay yung mga taong nagkaroon din ng pagtitiyaga at pagtitiis kung saan mang lupalop siya, hinugot ng Diyos, pagsasama-samahin sapagkat ang masusunod ay ang Diyos. O, purihin ang Panginoon. At ang sabi ng verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. But he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Do you believe that God is God? So what is faith? The substance and the evidence. Kaya nga ating pansinin. But without faith, it is impossible to please God. So we are here not as men-pleaser, we are here as God-pleaser. Ang binibigyan nating lagi ng kasiyahan ay ang Diyos.
Paano mo nga bibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Kailangang meron ka nitong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na nangyari sa 7 lalaki at babae. So, ating nakitang mabuti. Kailangang meron ka nito. Tingnan natin sandali sa Hebrews 11:7 si Abraham. Ayos kung makita mo. So sa Hebrews 11:7, by faith, so si Noah muna. By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Pansinin po natin, i-underline mo dito ang warned. Word na warned. So, nung babalaan ng Diyos si Noah, ano ang ibinabala ng Diyos sa kanya? Yung mga bagay na hindi pa niya nakikita sapagkat hindi pa sila nakakaranas ng kahit isang patak ng ulan. Hello? Paano mong paniniwalaan na uulan ay hindi mo naman alam ang ulan? So God warned Noah na magkakaroon ng baha. So pansinin po natin ang pananalig. Kayo ba'y naniniwala na ang nagtayo ng arko ay yung 8 lamang na mag-anak? Dahil wala ngang naniniwala kay Noah, sapagkat ang paniniwala ng mga tao noon, siya ay baliw. Bakit hindi siya sasabihang baliw ay nagtatayo siya ng barko ay sa ibabaw ng bundok? Sinong maniniwala na ang tubig ay lalagpas doon sa bundok? That is impossible. That is incredible. Because it is invisible. Pero meron siyang word. Gumawa ka ng arko dahil darating ang panahon na walang litaw na lupa sa ibabaw ng lupa. So sino ang kanyang pinakinggan? Ang Diyos. At dahil pinakinggan niya ang Diyos, naligtas ang kanyang bahay o ang kanyang pamilya. Kaya pag pinakinggan mo ang Diyos, sambahayan mo'y maliligtas. O, purihin ng Panginoon. Kaya ba naniniwala na hindi na tubig ang tatakip sa lupa, kundi apoy? Gusto mo ba ng iyong mga kamag-anak ay makasama doon sa tutupukin? Hindi. Kaya kailangan tayo manalig na mangyayari yun. At pag nangyari yun, tayo'y nasa ulap na. At hindi ito ituturo ng pangkaraniwang pastor. Sapagkat ang pangkaraniwang pastor ay nagtatayo lamang ng maliit na simbahan para mabuhay sa lupa habang nabubuhay. Pero tayo nagtatayo ng isang pamumuhay na aabot hanggang langit. At ang makaabot hanggang langit ay yung nabubuhay sa salita ng Diyos, hindi sa haka ng tao. At sa Hebrews 11:8, so i-underline mo dito kay Noah ang cold, ang warn dito naman ay cold. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whether he went. Saan ka po nakakita ng isang matalinong tao pupunta sa hindi niya alam? He went out not knowing whether he went. At siya ay lumabas ng Ur at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naunawaan niyo po ito? This is obedience. At bakit siya sumunod? Dahil narinig niya, tinawag siya ng Diyos na pamamanahan siya. Wow! Ano ang narinig niya? Pamamanahan siya. At ano ang pamamanahan sa kanya? Lupain.
Sinabi ba ng Diyos kung ano yung mapa? Binigyan ba siya ng mapa? Binigyan ba siya ng lugar kung saan nandun yung lupain? Wala. So ang pananalig ay paniniwala sa wala. Hallelujah. Madali pong maghanap buhay. Madali pong magbahay. Madali pong bumili ng maraming sasakyan. Pero ang maniwala sa wala, iilan po ang katulad ko. Hello? Naniwala siya sa wala, sumunod siya sa Diyos sa hindi niya alam kung saan siya pupunta, at siya napagpala. Hindi lang siya, kundi salit-saling lahi niya hanggang sa ating panahon ay napagpala ng kanyang pagsunod. Yan, nais kong ipaunawa ang implikasyon ng inyong pagsunod. Aabot yan sa salit-saling lahi ninyo. Pero kailangan ikay sumunod. Amen. Hallelujah. At yung mga sumusunod, hindi nakatingin sa sarili, hindi nakikiramdam sa nadarama, kundi nakatingin ay sa kanyang pupuntahan na hindi niya alam kung saan. Ngunit tiyak ng Diyos kung saan tayo dadalhin at ikaw at ako ay kanyang pagpapalain ng hindi mo kayang bilangin. Amen? Ulitin kong muli, magtuloy-tuloy ka lang. Magtapat ka lang ng tuloy-tuloy. Pagdating ng pagpapala, 1 taon ka nang nagbibilang, hindi mo pa matapos. Yun po ang laging sinasabi ko. Pag dumating ang takda ng Diyos, proper time, right season, pag dumating yung pagpapala, hindi mo na maaalaalang ikay kinapos kahit kailanman. Hindi mo na maaalaalang nagkautang ka kahit kailanman. Nais kong ipaunawa sa iyo na magpatuloy kang magtiwala sapagkat tayo'y mga tinawag. Amen? May babala ang Diyos kay Noah at may pagtawag ang Diyos kay Abraham. And then sa verse 11, si Sarah naman, sa mga babae naman. Through faith also Sarah herself received. I-underline mo yung word na receive. Hallelujah. So, ang isang babaeng katulad ni Sarah ay bibigyan ng lakas. Strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ika-7 ng Oktubre, ika-14 ng Oktubre, ika-21 ng Oktubre, at ika-28 ng Oktubre, dito sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. Nung lagpasanan niya ang normal na gulang ng babaeng magdadalang tao, siya ay saka nagbuntis.
Pambihira talaga ang Diyos, ano? Kaya nga, nakilala niya ang katapatan ng Diyos na may pangako kay Abraham at sa kanya. Kaya nais kong ipaunawa, yung akala mo na walang nangyayari ang pagdalo mo sa revival, may nangyayari. At ang isang nangyayari, ikaw ay binibigyan ng endurance, patience, sapagkat ang makapanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hallelujah! Kaya nga unawain mo mabuti para sa kapakinabangan at kagandahan ng iyong mga kaanak at kamag-anak at mga mahal sa buhay ang inyong pagtitiyaga na dumalo ng Friday night revival. At kung mapapansin ninyo at babalikan natin ang mga revivals noon. Noon kahit 80 nights, tuloy-tuloy tayo. Kahit 40 nights, kahit 21 nights, tuloy-tuloy tayo. Pero ngayon, isang gabi lang ay hirap na hirap sapagkat makikita natin kakaiba ang panahon ngayon dahil ang panahon ngayon ilan na ang naniniwala sa Diyos. Basahin ninyo ng paulit-ulit ang Psalms 11 at makikita ninyo, darating ang panahon, wala nang maniniwala sa Diyos. Paano ka na kung wala nang naniniwala sa Diyos? Kaya ikaw ay gawin mong ikaw at ang iyong sambahay ay naniniwala sa Diyos. Sapagkat meron kang kasundo pagdating sa panalangin. So, i-underline mo ang receive. Kapag ikaw ay naniwala kahit matanda ka na, ikay tatanggap ng kalakasan. Hindi magdadalang tao, kundi magdadalang tao sa panaginip at pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Amen? You will conceive the dream and you will dream big. Amen? Kaya ikay makikinig lang at iyong unawain na may malaking gagawin ng Diyos sa iyo. Hindi ikaw, kundi ang Diyos ang gagawin at ang Kanya lamang ibig maniwala ka sa Kanya. Kaya kung ikaw ay punong-puno ng iyong sarili, paano kaya mangyayari ang sinasabi ni Pastor? Ako ay matanda na. Ganon din ang sabi ni Sarah nung una. Laging tandaan mo, may mga tao na pahihinain ang lakas mo. Ba't ganyan pa ang iyong trabaho? Matanda ka na? Naku, biglang hihina na ang iyong balakang. Dahil may nagsabing matanda ka na eh. Kaya ang pumapasok agad sa isipan ng isang tao, matanda ka na. At ang larawan ng isang uugod na matanda ang makikita niya sa kanyang sarili at mawawala na ang kanyang sigla sa pagbubuhat ng dating kayang-kaya niyang buhatin. Sapagkat tinanggap niya ang pangangaral na siya'y matanda na. So, tatanda tayo, yes, tatanda tayo. Pero huwag tayong tatanda sa ating isipan. Kung hindi mo na kayang bumuhat, kumuha ka na ng mga bubuhat at bigyan mo ng allowance. Hello? Nakukuha niyo? Kung hindi na kaya ng ating bisig, kumuha ka ng 100 bisig. So ano ang ibig sabihin? Paunlarin ka ng Diyos dahil gusto mo pa rin gumawa kahit hindi mo na kayang gumawa. Hindi ninyo naintindihan. Dahil gusto mo pa rin maglingkod sa Diyos, gusto mo pa rin maglingkod sa maraming tao, bibigyan ka ng Diyos ng pambayad sa maraming tao na gagawa. Nung dati, ikaw lang ang gumagawa, kaya 100 ang kamay na ang gagawa nung dating iyong ginagawa. Amen, hallelujah. At maraming magdiriwang sa Diyos sapagkat dahil sa iyong pananalig, umaagos ang mga biyaya at pagpapala. Huwag kang susuko. Amen, sa Diyos lang sumusuko ang lahat ng nagtatagumpay. Sa problema, huwag kang susuko. Sa krisis, huwag kang gigiba. Sa Diyos, mag-give up tayo at hayaan natin siyang makagawa sapagkat ang sabi niya, akin ang labanan, hindi iyo. Sarap mabuhay kay Hesus Kristo. At ang susunod po ay si Isaac sa verse 20. Si Isaac sa verse 20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. I-underline mo yung bless. Kaya nais kong inyong maunawaan na laging pagpalain mo ang iyong mga anak. Araw-araw sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos, anak. Amen? Umunlad ka, anak. Yumaman ka, anak. Magtagumpay ka, anak. Hello? At pag nagkaasawa na, laging balutan mo ng dugo ni Jesucristo ang bahay ng iyong mga anak. Hello? So, nasa bibig mo ang kaunlaran ng iyong mga anak. Sabihin mo sa iyong katabi, ang kaunlaran ng iyong mga anak nasa bibig mo. Hallelujah.
So by faith, Isaac blessed Jacob and Esau. Sino ang pinagpala ni Isaac? Ang magkuya. Si Jacob at si Esau, kambal. At ano ang kanyang pagpapala? Darating ang panahon, ikaw, Jacob, magiging napakayaman, ikaw, Esau, magiging napakayaman. Kaya lahat ng anak na iyong ipinapahayag na magiging maunlad, matagumpay, pinagpala, mangyayari. Bakit? Sapagkat ang bibig mo'y may kapangyarihan at ang bibig mo'y ikinararangal at ikinatutuwa ng Diyos. At ang susunod ay si Joseph sa verse 22. At ano ang sabi ron? By faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. I-underline mo yung word na made. So siya ay naniwala na ang lahi ng kanyang lolo Abraham ay babalik sa lupang pangako. So ang pananalig po ay laging nagtitiwala sa Diyos na kung sakali mang sila'y naging alipin, babalik sila upang maghari sa lupaing ipinangako ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nasa mga kabiguan ngayon, nais kong ipaunawa sa iyo, ibabalik ka ng Diyos sa kasaganaang higit kaysa dati. Amen? So, he made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. So, siya ay nakatingin saan? Ang pananalig ay hindi lamang sa kasalukuyan, ang pananalig ay nakatingin sa hinaharap at kinabukasan. At ang panghuli ay si Moses sa verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. I-underline mo yung word na refuse. Hallelujah. Ayaw niya na matatawag na siya'y anak ng babaeng anak ng paraon sapagkat ang ibig niya, siya ay anak ng Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Grace Padilla. Nagpapatunay po ako sa kabutihan ng Panginoon sa amin, sa aking pamilya. Salamat sa Panginoon dahil patuloy siya kumikilos sa buhay ng bawat sa amin. Salamat at ina-encourage ko po sa inyo na kayong mga kapatira na mag-support din po kayo sa gawain ito dahil ang blessings ni Lord po ay overflowing pag kayo po ay nagbe-bless sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat sa atin. Salamat dahil dakila siya. Tulad nga po dapat lamang po natin siyang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante sa 3rd floor CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras sa 4th floor MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzalez. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz,
sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija sa pauna ni Pastor Ruperto Rillo sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pauna ni Pastor Artem Landong sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ika-7 ng Oktubre, ika-14 ng Oktubre, ika-21 ng Oktubre at ika-28 ng Oktubre dito sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?